Hello? Dinig po ba ako dyan sa may likod? Yes po! Yes po, Mr. Pogi. Dinig na dinig. Loud and clear. Salamat sa iyo, magandang binibini. Walang anuman, Mr. Pogi. Hoy, ano ka pa? Nakakahiya. Nakikipag-flirt ka din sa tayo? Ayaw mong pansin yung nagpapakyut sa'yo eh. Ay di sa akin na lang. Sulutin ko sa'yo. Puro kakalukuhan. Heto nang hinihintay nating lahat. Ang resulta ng ating preliminaries. Pero bago ang lahat, hayaan niyo po muna na pasalamatan ko ang mga sumusunod. Si Kapitan... Tayo na, Mayang. Anong tayo na? Wala pang resulta oh. Ano pa bang aasahan? Bating na mananahin yung si Tessa. Kita mo naman ang palakpakan. Isa pa sigurado makakita ng city boy na yon ang pagiging amateur ko. Ay nako, nag-grand entrance na naman yan insecure vibes mo. Magtigil ka nga. Hindi ako insecure. Nagiging makatotohanan lang naman ako ah. Marami pa naman magiging contest dito sa atin. Mapapansin din ako. Hoy Israelia, kung palaging ganyan ang mindset mo, anong mangyayari sa'yo? Laging thank you next time na lang. Umayos ka nga. Akala ko ba gusto mo maging fashion designer? Oo naman, gustong gusto. Hindi man natupad ng Lola Gemma kung pangarap niya. Gusto ko matupad yun para sa kanya. Ayun naman pala eh. Pumalimis ka dyan sa upuan mo at makinig sa resulta. Puro ka negativity eh. Pupusyo! Alis masamang espiritu ng negatibong enerhiya. At sa samahan ng kababaihan, pati sa ating lupong tagapamayapa, bago ko po sabihin ang mga napili, nais ko pong iparating sa lahat ng kalahok na kung hindi po kayo nakasama, huwag po kayong titigil sa pananahi at pagdidisenyo. Ang mga patimpalak po ay daan lamang para masubok ang inyong kaalaman at nang sa gayon ay maingganyo pa kayo na magsumikap na hubugin ang inyong kahusayan. At heto na ang hinihintay ninyo, ang 12 napili. Tatawagin ko base sa entry number nila. Contestant number 21, 13, 7, 5, 3, 18, 24, 4, 10, 33. Ako, nakaka-excite, Lord, please. Makasama naman sana si Esther. Last two. Ang isa ay si contestant number 11. Sabi na makukuha si Tessa. Kahit pa matagal na siyang tumigil sa pananahi, iba din ang hagod at hapit ng isang bating mananahi. Sus, kopya-kopya na lang sa fashion magazine ang ginagawa niyan eh. Ipupus akong kagandahan at talindog ko. Numero mang susunod na tatawagin. Wala na yan. Tayo na. At ang uli, contestant number 27. Sabi na sa'yo eh! Oo ha? Ibang klase ng lindog ko. Sing ganda ng pananahi mo. Ang pangyayaring yun, ang siyang nagbigay daan sa ninang ko na maging isang kilalang modista at fashion designer, lalo na ng mga trahe de boda. Ang lokal na patimpalak na yon ay nangyari isang araw ng Mayo, 2 dekada nang nakalilipas, sa isang barangay na napapaligiran ng kalikasan, ngunit hindi naman pahuhuli sa kaunlaran. Maalinsangan ang temperatura na sumalubong sa akin ngayong madaling araw ng Mayo 13, 2025. Kabi-kabila ang pagputok ng mga nanalong kandidato dito sa lugar namin. Dahil hindi na ako makatulog, ay pinili ko na lang na makinig sa ilang bagong uploads nyo. Doon ko naisipang sumulat sa inyo at ibahagi ang karanasan ng ninang ko. Dear Aswang Diaries and Madam Venus, pakitago nyo na lang po ako sa pangalang Cecil. Ito po ang istorya ng ninang ko na itatago ko sa pangalang Esther. Ano? Umurong ka? Para
Baka kasi hindi ako makaisip ng disenyo na babagay sa tema ng contest. Ha? Seryoso ka dyan? Ang simple-simple nga eh. Kahit ako gets ko. Ang sabi ni Pogi, ang kailangan daw ay trahe de boda na kumakatawan sa kung sino ka at kung anong balak mo. Sa hinaharap. Oo, alam ko. Nandun din ako, di ba? Oh, yun naman pala eh. Anong problema mo? Kung ako nga biglang nagka-imagine ng disenyo ng wedding gown na gusto ko, pagkarinig ko ng tema, hindi pa ako marunong manahin yan ah. E di ikaw na lang sumali. Tuturuan kitang manahi. Ay, gagi, ano ba? Para kang ewan. Esther, may sumusunod yata sa atin. Bilisan na lang natin maglakad. Nakakatawa kayo. Tessa? That's Miss Tessa for you, my dear. Pero dahil mga probinsyano nga pala kayo, pwede ng Tessa. Ate Tessa, may kailangan ka ba sa amin? Tessa! Hindi Ate Tessa, hindi Tisang, lalong hindi Aling Tessa. Tessa lang. At anong kailangan ka dyan? Ako? May kailangan sa isang amateuristang kagaya mo? Nagpapatawa ka ba? Kung ganon, ba't mo kami sinusundan? Hindi ko kayo sinusundan. Nakaharang lang kasi kayo sa dadaanan ko. Hayan po, kamahalan. Dumaan na po kayo. Pasensya na po ha. Naharangan namin kayo. Bigla na lang ay hinawakan ni Tessa ang mukha ni Esther. Nitingnan siya nito sa mata. Animoy may hinahanap doon at tila ba nang uuri. Ang sumunod na mga salita nito ay parang mga punyal na tumusok sa damdamin ni Esther. Tayo lang, iha. Kung duster lang ang balak mong dalhin sa contest, huwag na. Iligtas mo ang sarili mo sa kahihiyan. Duster? Sila ulo ba yun? Hindi yung duster. Baby doll dress kasi yun. Ay, naku naman. Palibasa kasi matanda na walang alam sa disenyo. At ikaw naman, O ano ako? ba't hindi ka malang sumagot? Para kang timang na gusto na lang nakinig sa salita ng hukluba na yun. Pumayag ka pang mahawakan yung mukha mo. Mamaya may balis ang babaeng yun eh. Hayaan mo na. Baka concerned lang siya. Concerned? Hello? Nandiyan pa bang katinoan mo? Mas malinaw pa sa sikat ng araw na nilait ka. O anong gusto mong gawin ko ha? Makipagsabunutan? Mag-skandalohan kami dito sa daan? Nagagalit din ako. Pero hindi ang pakikipagpisikalan ng solusyon. Hahayaan ko ng pananahin namin na magtunggali. Bah, mukhang palaban ka, friend ah. Ganyan nga. Patutunayan ko sa kanya na hindi duster ang damit, na si Lola ang naging inspirasyon ko. Tama. Pero kung paano ko yun gagawin, di ko pa alam. Paktay tayo dyan. Pero makakaisip din ako. Makikita mo. Gusto mo ng payo? Ay, lang ina mo! Ay, Mr. Pogi, ikaw pala yan. Hello? Hello. Pasensya na kung nagulat po kayo. At kung bigla na lang akong sumingit sa usapan ninyo, hindi ko napigilan ang sarili ko nang marinig ko na nahihirapan ka sa tema ng contest. Sir Carlo, Carlin lang, tungkol sa pinoproblema mo, hayaan mo na bigyan kita ng payo. Hindi ito original na galing sa akin pero galing sa mama ko. Bagay na naririnig ko na ipinapayo din niya sa iba. sige. Gawin mo kung ano sa pakiramdam mo ang pinaka-kumukonekta sa'yo. Kumukonekta sa akin? Sabi ng mama ko, ang pagiging designer ay isang uri ng sining. Kagaya ng mga pintor at mga gumagawa ng kanta. Ang isang fashion designer sa puso din humuhugot. Ang pananahi nila ang kanilang obra. Ganun ba? Nakita ko ang tahi mo at sana itong sasabihin ko ay wag namang ikalaki ng ulo mo pero magaling ka. May respeto ka sa tela. Hindi mo binabanat ang tela. Papangit ang lapat sa katawan ng nagsusuot kapag binanat ng gustong tela. Tama. Marami sa mga mananahi ngayon, binabanat ng gusto ang tela para makatipid, makakupit. Ang katapusan, pangit. Dahil naging higitan yon kapag isinuot na. At hindi ka ganun. Kumbaga,
May puso ka kapag nananahi. Huwag mo sanang kalimutan yon. Salamat. Galingan mo. Kung sakaling may tanong ka, maaari mo akong mahagip sa bahay ni na Kapitan. Doon ako pansamantalang nakikituloy. Damit pangkasal. Isa sa ilang damit na may mahalagang papel sa buhay ng isang babae. Paano nga ba ang gagawin niya? Ilang araw na ang lumipas, wala pa din siyang mapili sa mga nagawa niyang disenyo. Datna't panawa na siya ni Mayang. Pero nandun pa din siya sa parehong pwesto niya. Ang kanyang lamesa sa panahian. Sa loob ng panahian, sa harap ng bahay na minana niya sa lola niya. Hindi ito. Maganda nga ito. Pero magugustuhan ba ito ng makakakita? Sapat na bang ganda nito para matalo ko si Tessa? Hindi. Hindi ito sapat. Ito ba? O ito kaya? O baka naman ang isang ito? Hindi! Hindi pa rin! Lola, tulungan mo naman po ako. Gusto ko po matupad ang pangarap mo, ang pangarap natin. Nais ko po na mapatunayan ko sa iba na magaling kang modista. Na naturuan mo ako ng tama. Napaiyak na lang si Esther at sumubsob sa kanyang lamesa. Gusto niyang may patunayan. Gusto niyang maiangat ang pangalan ng kanyang lola na budista na unti-unting nawala ng kliyente dahil sa pagdating ng isang bagong budista mula sa lungsod. Oo, Madam Venus, yun ay walang iba kung hindi si Tessa. Dala ng pagod at ilang araw na pagpupuyat, nakatulog si Esther. May isa na nang dumating. Sino ka? Ako? Hindi ko alam. Pwede mo akong tawaging kaibigan. Isang kaibigang pwede kang tulungan. Ano namang maitutulong mo sa akin? Hindi mo ba napapansin ang trahe de boda ko? Ang ganda! Sinong may gawa nito? Maniniwala ka ba kung sasabihin kong ako? Ibang klaseng pagkakatahi nito. Ang ganda ng mga linya. Ang hakap. Parang isang panaginip na nabuo at dinala sa katotohanan. Pwede kitang turuan na gawin ito. Talaga? Gagawin mo yun? Pero bakit? Dahil narinig ko ang desperasyon mo. Ang pagtawag mo ng tulong. At ano namang kapalit nun? Bago ka magtanong ng kapalit, hanapin mo muna kaya ako. Ano? Paano? Hindi kita kilala. Kapag gusto, maraming paraan. Kapag ayaw, maraming dahilan. Hindi ako nagdadahilan. Kung ganun, Esther, hanapin mo ako. Nasa paligid lang ako. Nakamasid sa'yo. Hinihintay lang kita na makita mo ko. Pero saan? Malalaman mo. Hayaan mo ang desperasyon mo ang gumabay sa'yo. At habang ginagawa mo yun, isipin mo, ano ba ang kaya mong ibigay at gawin kapalit ng tulong na makukuha mo? Isang magandang babae na nakasuot ng bonggang damit pangkasal ang nagpakita kay Esther. Isang trahe de boda na ubod ng ganda. Para kay Esther, tila ba nangungusap sa kanya ang damit. Iniengganyo siya na gawin ang lahat ng kaya niya upang makagawa ng isang obra na hahangaan ng lahat. Naramdaman ni Esther ang kakaibang pagkasabik. Parang bigla siyang napuno ng inspirasyon at gusto na agad ng kamay niya ang manahi.
liwanag naman. Hetong kaping barako. At sa tanong mo na ano yan, heto po. Pinapasingaw ko ang panahian mo, mahal na ermitanya. Ilang araw ka na nakakulong dito Makakatulog ka pa ba ng ayos? May tao ng shop mo? Oo. Natutulog-tulog naman. Girl, katapat lang ng bahay mong bahay namin. Ilang gabi ko nang napapansin na palagi may ilaw itong panahian mo, kahit 10 oras ng gabi. Abala lang ako sa paggawa at pag-iisip ng designs. Ay, seryoso? Hindi pa ba sapat ang mga ito? Halos kalahating rim na ng bond paper itong nagamit mo, Oo. Pero hindi pa din ako masaya. Ha? Pero ang gaganda na ng mga to, Hindi. Hindi pa din yan sapat para matalo ko si Tessa. Alam mo, kailan ka huling naligo? Medyo abigdaing ka na? Daing? Oo, na may sukang pinakurat. Ano? Ano ba yan, Ang lagkit na ng buhok mo. Ang laki na din ng eye bags mo. Pwede ba magpahinga ka na muna? Sinunod ni Esther ang payo ng kaibigan at umalis sa loob ng kanyang panahian. Natulog siya hanggang hapon. Magaan na ang pakiramdam niya. Problemado pa din siya sa disenyo na gagawin niya. Pero medyo lumilinaw na ang kanyang isipan. Hanggang sa... Kailangan maganda ang train. Siguro, parang tubig na dumadaloy habang naglalakad sa pasilyo. O kaya habang humahalik yung sasakyan. Anong nalaglag? Wala naman Hinihintay kita. Ano? May tao ba dyan? Mayang? Naiinip na ako. Bilisan mo. Teka lang! Heto nga tapos nang maligo. Mayang? Bakit? Ano meron? Oh, nasaan yun? Ay! Talim! Ba't ka mo nang gugulat? Saan ka galing? Naisipan ko ibili tayong dalawa ng halo-halo. Ayan, Bakit nakatapis ka lang ng tuwalya? Balak mo maging sexy star? Nasa banyo ka kanina, di ba? Sabi mo naiinip ka na kaya binilisan ko. Friend, inaantok ka pa ba? Kababalik ko lang. Inisip na lang ni Esther na isa yung guni-guni na baka gawa ng ilang araw na pagpupuyat. Dahil doon sa nangyaring maliit na kalituhan, nag-alala si Mayang para sa kanya. Kaya naman, nagdesisyon ito na doon muna makitulog sa kanya hanggang sa matapos ang contest. Anong sinabi mo? Dito muna ako. Aasistihan na muna kita. Habang lutang ka pa dyan sa contest na yan. Hindi mo kailangan gawin yun. Paano yung small business mo? Wala akong isasweldo sa'yo. Kaibigan kita, Esther. Daig pa natin na magkapatid. Kulang na nga lang manggaling tayo sa iisang sinapupunan Walang halagang pera sa pagitan nating dalawa. Salamat, Mayang. Kaya sige na, magdisenyo ka na. Ipakita mong tunay na gawa ni Esther sa mga tao. Muling nagbabad si Esther sa panahian niya. Si Mayang ang nag-asikaso ng bahay at ang pangunahing pangangailangan nila, katulad ng luto, laba at linis ng bahay, hanggang sa isang gabi. Ay, naku, grabing kakulit mo. Sinabi na kanina pa na magpahinga ka. Inaabot pa rin tayo ng alas 10. Anong oras kitang tinawag dun sa lungga mo, ha? Alas 5. Lumabas ka alas 8. Sorry na po. Tapos sasalubungin mo ako ng nahihilo ko? Kakulay mo yung bond paper na gamit mo, Natural, may hilo ka. 2 araw kang puyat tapos wala kang matinong kain. Oo, mali ako. Pasensya na. Hala? Parang galing sa shop, Oo nga. Naku po, ang tinatahi ko! Agad na pinuntahan ni Mayang at Esther ang patahian. Malansa ang paligid
na may bakas na parang amoy asupre. Panay ang tahulan ng aso. Doon, inabutan nila ang isang nilalang na ubod ng itim ang balat. May mahahabang kuko at berdeng mga mata. May buhok na kulot at kulukulubot na mukha. Gamit ang matalas na kuko, sinira noon ang damit na nakasuot sa manikin. Agad yung nanakbo pagkakita sa kanila. Diyos ko po! Anong nilalang yan? Ay, naku! Sinira talagang tinatahi mo, Esther! Ang panahian ko! Sa pinagsisira ang mga bintana! Masaglahan! Sinisilip na tayo ng mga ososero at ososera, oh! Carlo? Nasaktan ba kayo? Hindi naman. Aba, nagiging madalas yata ang mga ganitong pangyayari. Lolo Isko, ano bang ibig niyong sabihin na nagiging madalas? Nitong mga nagdaang araw, matapos na mailabas ang resulta ng preliminaries, sunod-sunod ang mga nangyayaring pag-atake sa mga kalahok. Palaging ang target ay ang mga tinatahing damit. Nang mag-alisan na ang mga usisero at usisera, inayos na ni Mayang at Esther ang patahian. Tumulong din si Lolo Isko at Carlo na maglagay ng pansamantalang harang sa mga bintanang nabasagan ng salamin. Nauna nang nagpaalam si Lolo Isko at nagpaiwan naman si Carlo. Okay lang ba kayong dalawa dito? Dadalwa lang yata kayo sa bahay. Gusto niyo bang samahan ko kayo? Hindi na. Pero salamat sa concern mo. Sa bagay, hindi nga naman magandang tingnan kung tutuloy ang lalaking tulad ko sa bahay na dalawang babae ang nakatira. Hindi naman sa ganun. Kung sumama na lang muna kayo sa akin, dun kina Kapitan, nag-aalala talaga ako sa inyo eh. O wag na. Magiging okay din kami ni Mayang. Sige. Pero kung may problema, huwag kayong mahihiyang sumigaw ng tulong ha? Oo, sige. Bye-bye, Mr. Pogi! Salamat sa pagtulong, ha? Bakit hindi ka pa pumayag? Mukhang sincere naman yung pag-aalala ng tao. Di naman dahil sa hindi ako naniniwalang sincero siya. Pero isipin mo, siyang sponsor ng contest. Kung halimbawa, tanggapin natin ang pagmamabuting loob niya at manalo ako, o anong iisipin ng mga tao? Oo, tama ka nga. Hindi ko naisip yun. Pero wala ba namang kahit konting dating sa'yo si Mr. Pogi? Sa pagkakaalam ko, siya yung tipo mo, di ba? Matangkad, chinito, maputi, nakasalamin, mabait pa. Mayang, hindi ko kailangan ng distraction niya. Oo, alam ko. Kailangan mong gumawa ulit ng padron, magsukat, at maggupit ulit ng tela. Hindi lang yun ang problema ko, Mayang. Eh ano pa? Nawawala ang lahat ng disenyo na ginawa ko. Ano? Ilang araw pa ang lumipas, muling nagbukas ng patahian si Tessa. Ilan sa mga naging suki na ni Esther ay nagsilipat din sa kanya. Di umano'y mas maganda ang lapat ng mga tahi niya at may ilan na nagsabi na maganda ang kanyang mga tahi. Malas na lang niya. Nakilala ni Mayang ang mga tahi. Pawang mga disenyo ni Esther ang mga yun at hindi yun pinalampas ni Mayang. Ibalik mo mga disenyong ninakaw mo! Hoy! Mabigat na bintang yan! Mayang! Ba't ka nagkukulo dito sa pwesto ni Tessa? Itong uklo ba na to? Hindi lang inaasa mga kliyente mo, ninakaw pa mga disenyo mo! Wala kang pruweba! Yan mismo mga tinahi mo! At yung trahe de boda na nasa manikin mo! Yan ang pruweba ko! Magnanakaw ka! Abat! Naloloka ka na, no? Mga disenyo ko yan! Tingnan mo nga kung may pangalan niyang Esther na yan! Wala! Baka gusto mong ipabarangay kita! Nanggugulo ka dito at nambibintang ka pa! Ang kapal na mukha mo! Kung hindi pa namin alam, ikaw ang aswang na namamasok sa mga modista na kasali sa contest! Anong sinabi mo, ha? Esther!
Bakit ka umarang? Mayang, tama na ha. Mamaya tayo mag-usap sa bahay. Tama yan! Dalhin mo yung lokarit mong kaibigan paalis dito! Tessa, Ano yon? Magsusorry ka para sa kaibigan mo? Sige lang. Pagkatapos, umalis ka na. ako magsusorry sa'yo? Hindi. Ano? Aalis kami ng kaibigan ko. Pero itong tandaan mo, tatalunin kita. Sa tamang lugar at sa tamang paraan. Talaga lang? Ipamumukha ko sa'yo na totoong may talento ang lola ko. At may talento ako. Ninakaw mo man ang mga disenyo ko. Patutunayan ko sa'yo na magdadaig kita. Tayo na, Mayang. Ngunit ang totoo, Madam Venus, wala siyang kahit anong natirang disenyo noon. Start from scratch, sabi nga. Pero hindi niya yon pinahalata sa kaibigan niya. Hanggang sa magabi, matapos ang hapunan, Hala? Bakit may yakap? May gusto kang ipaluto na ulam, miss. Gusto ko lang ipaalam sa'yo na nagpapasalamat ako sa pagtatanggol mo sa akin. Pero sa susunod, huwag kang basta susugod ng ganun. Akala niya uurungan ko siya? Alam mo ba, kutob ko siya din ng aswang na namasok ng patahian mo. Sa tingin ko hindi. Kasi ayon sa nalaman ko kay Kapitan, si Tessa daw ang unang pinasok. Sus! Paano kung nakaw may ang drama ng babaeng yon? Nakaw me? Ninakawan ng sarili. Paano mo naman nasabi yan? Narinig siya ng lahat na humihingi ng tulong. May nakakita ba na nandun din yung aswang? Siguro. Basta. Ako, naniniwala na siya yung aswang. Uy, masama yan ang bibintang. Yeka, baka mag-grave oral defamation ka niyan. Kapag ako tamang hinala na aswang yung uklubang Tessa na yan, tandaan mo, ako mismo magbubuluntaryong magtarak ng punyal sa aswang na yon. Siya nga pala, ano lang balak mo sa ilalaban mo para sa finals? Ang totoo niyan, mag-iisip pa lang ulit ako. Anong hehe ka dyan? Ang tapang-tapang mo kaninang magsalita, yun pala. Ay, naku, Australia ka. Bakit kasi pinigilan mo pa ako kanina eh? Hayaan mo na, may magagawa din ako. Ay! Parang galing sa attic. alas 10 ng gabi, isang kalabog ang narinig ni Esther at ni Mayang sa atik ng lumang bahay na minana ni Esther sa lola niyang modista. Kahit noong buhay pa ang matanda, mahigpit na ipinagbawal noon ang sinuman sa atik. Ay, nakakagulat. Ano kaya yun? Parang gigibain ang side ng second floor. Daga siguro? Huwag na lang natin pansinin. Ano yung mga daga dito? Sing laki ng leon, lalamunin tayo nun. Ala, parang may naglalakad. Oo nga no. Parang pabalik-balik ka. Tara, tingnan na natin. Dala ang pamalo, inakyat nila ang atik ng bahay. Nangangani-ngani nilang binuksan ang pinto. Habang palapit ang kamay ni Esther sa siradura ng pinto, naalala niya ang mahigpit na bilin ng lola niya na huwag bubuksan ang atik. Ano kaya kung huwag na lang? Bakit? Mahigpit kasi ang bili ni Lola. Huwag na huwag kong aakyatin ang lugar nito. Ayun na naman ang kaluskos. Bahala na. Heto na. Ihanda mo yung pamalo mo. Ano to? Ewan ko. Isang kwarto na puno ng mga patong-patong na kahon ang sumalubong sa kanila. Ang sinag ng buwan na mula sa bintanang bilog ng atik ang nagsilbing liwanag nila. Sa may bandang sulok ay may ilang gamit na may takip ng tela at ang kaluskos na inakala nilang naglalakad ay sanga pala ng mangga na nakukuskus sa dingding ng atik.
Sana lang pala. Buti sa nga lang. Bukas, makapakiusap tayo sa utility ng barangay. Ipaputol natin yung sanga para maiwasan na natin na mapraning. Mabuti pa nga. Uy! Tingnan mo oh! May mga fashion magazines dito. Oo nga. Mga gamit to ni Lola nung nagmumodista pa siya. Pwede ko itong paghugutan ng inspirasyon. Tingnan na rin kaya natin ang laman ng ibang kahon. Baka may mapakinabangan ka pa. Sa tingin ko naman, hindi yun mamasamay ng lola mo. Sige. Abala sila sa paghalungkat ng mga kahon nang maramdaman nila na tila may bumagsak na kung ano sa likuran nila. Paglingon ng dalawa, nakakita sila ng isang babae na nakasuot ng kumpletong damit pangkasal. Gumuhit sa kalagitnaan ng gabi at sa katahimikan ng atik ang pili ng dalawa. Girl, sabihin mong nakikita mo ang nakikita ko. Oo, isang babae nakatripod at may belo pa ang nakatitig sa atin. Multo ba yan? May multo ba dito sa bahay ng lola mo? Hindi ko alam. Sino ka? Bakit ka nandito? Anong pakay mo sa atik ng lola ko? Libangin mo, girl. Libangin mo. Sisindihan ko ang ilaw. Sige, sino ka sabi? Paano ka nakapasok? Ayaw mong sumagot, ha? Makikita ka na namin ngayon. Ha? Manikin? Ang kinatatakutan nilang dalawa, manikin pala. May suot yung kumpletong damit pangkasal. Belo pa lang, kita na kung gaano kaingat ang ginawa ng tumahi. Ang mismong damit pangkasal, ang ganda ng hakab sa katawan at ang bewang pababa noon ay kasing swabe ng tubig ang bagsak. Sa mata ni Esther, isa yung damit na ginawa ng may pagmamahal. Bigla niyang naalala ang babae sa panaginip niya. Wow! Ang ganda naman ng wedding gown na ito. Diba? Gawa yata ito ng lola mo para sa'yo. Hindi. Kahit kailan, hindi gumawa ng damit pangkasal si Lola. Ipinangako niya yun. Ipinangako? Bakit daw? Alam mo na lahi kami ng mga modista, di ba? Oo, nabanggit mo na yun minsan. Sabi ni Lola, may nangyari daw sa kanya nung kabataan niya. Sa kagustuhan niya makilala ang kanyang galing, sumali siya sa isang patimpalak. Long story short, sumobra si Lola. Ilang araw na pala siyang di nakakain. Muntik na siya mamatay. Ay, grabe. Paano doon nakaligtas ang lola mo? Ang alam ko lang, pinaalbularyo siya. Parang sa intindi ko, pinakapit mo lang bait niya. Bait? Katinoan ng isipan. Ay! Mukhang uulan. Buti pa ilak na uli natin ang atik. Bumaba na tayo. Paano yung trahe de boda? Hayaan ko na muna yan dyan. Saka na lang. Muling naging abala si Esther sa paggawa ng bagong disenyo ng mga damit. Ngunit pagsapit ng Lunes, nagpaalam si Mayang na ilang araw muna siyang mawawala. Dahil magbabantay sa ospital sa bunsong kapatid niya na nakakonfine. Tatlong araw lang ako mawawala May mga pagkain na akong iniwan dyan sa ref mo. Ipapainit mo na lang. Sige. Huwag kang magpapalipas ng gutom Kahit marami kang ginagawa, kumain ka, okay? Sige na, alis na ako. Diyan ka na. Dapat na ako magtrabaho. Ilang linggo na lang ang natitira. Nasaan na pang susi ng patahian? Dito ko pala nailagay. Puno ng determinasyon, muling binuksan ni Esther ang kanyang panahian. Maayos na yon at nakabitan na ng salamin sa bintana. Bitbit ang mga lumang fashion magazine na pag-aari ng lola niya.
Masaya niyang binuksan ang pintuan para mabigla sa nakita. Anong ginagawa ng tri-de-boda na ito dito? Dinala pa ito ni Mayang dito? Nahanap mo na ako. Ha? May tao ba dito? Gamitin mo ang gun para sa mga disenyo mo. Hindi ka magsisisi. Gamitin? Ipakita mo sa akin ang kaya mo. Patunayan mo sa akin ang determinasyon mo. Oo. Patutunayan ko yan sa'yo. Magkasama nating durugin si Tessa. Oo. Magkasama nating durugin si Tessa. Araw-gabi, walang ibang ginawa si Esther kung hindi ang magtrabaho sa loob ng kanyang patahian. Hanggang sa dumating ang 3 araw, naubusan siya ng sinulid. Kulang na din siya sa tela. Parang wala sa sarili na umalis si Esther para bumili ng kanyang mga kailangan. Kailangan ko magpatuloy. Hindi pa sapat ang mga gawa ko. Hindi ko matatalo si Tessa sa uri ng mga gawa ko. Kailangan mas maganda pa, mas bongga, mas detalyado. Esther? Bakit bang ingay? Bibili lang naman ako ng mga supplies ko para sa aking patahian. Esther! Muntik nang mabundol ng sasakyan si Esther. Mabuti na lang nakita siya ni Carlo. Tinakbo siya nito at iniwas sa kapahamakan. Sakto naman na nakabalik na si Mayang mula sa pagbabantay sa kapatid niya sa ospital. Nakita nito ang pangyayari. Okay ka lang ba? Hindi ka ba nasaktan? Hindi naman. Bakit? Anong nangyari? Gaga ka? Mayang? Gaga kang talaga? Ano bang nangyayari sa'yo? Bakit tulala ka naglalakad sa kalsada? Tulala ako? Oo! Bumibili ako ng palamig kay Aling Bebang. Nang makita kong palapit itong si Carlo sa'yo. Nakailang tawag na din siya sa'yo pero hindi mo pinapansin. Ganun ba? Ano na yung itsura mo, ha? Bakit para ka namang panda na nalugi sa sugal? Iniwan lang kita saglit, naging ganyan ka na naman? Ay, naku talaga! Nang masigurado ni Carlo na ayos lang si Esther, hinatid na sila nito sa bahay. Bago sila nito iniwan, ay puro bili nito tungkol sa kahalagahan ng kalusugan ng katawan at isipan para makagawa ng maayos. Pag-alis ng lalaki, saka naalala ni Esther ang nais niyang itanong sa kaibigan. Ayos ka na ba talaga? Walang masakit sa'yo? Oo, ayos lang ako. Esther, natutuwa ako na seryoso ka sa craft mo. Pero huwag mo din kalimutan ang kahalagahan ng pangangalaga sa katawan mo. Oo, tatandaan ko. Mahalaga ang kumain sa tamang oras. Maging ang pagtulog ng sapat. Kapag hindi, magiging lutang ka talaga. Papasukin ang hangin niyang ulo mo. Maraming salamat sa paalala. Mag-iingat ka, ha? Gusto kong makita ang disenyo ng mga kalahok sa contest. Pero mas mahalaga sa akin ang kaligtasan ninyo. Grabe! Para siyang si Superman ang takbuhin ka niya. Talaga bang tulala ako? Ay nako, Diyos mio iha, opo, sobra. Para kayong nasa zombie films. Hindi ko alam. Siya nga pala. Ay! Ibinaba mo na yung wedding gown na ubod ng ganda? Ha? Hindi mo pa yun binaba sa patahian? Hindi! Ginapangan ng kakaibang lamig si Esther. Kung hindi si Mayang ang naglabas noon sa patahian niya, sino? Nang gabing yon, nagdesisyon si Esther na wag munang magtrabaho sa patahian niya dahil nakaramdam siya ng takot sa trahe de boda. Parang may kung ano yun at sa pakiramdam niya, mauulit na naman ang nangyari noong nagdaang mga gabi. Wala siyang kontrol sa sarili.
sila. Kailangan ko din ng pahinga. Kung gusto ko matalo si Tessa, kailangan may sapat akong pahinga. Kailangan ko ng maninong na isipan. Makatulog na. Mayang! Mayang! Nasaan ka? Mayang! Mayang! Aray ko! Bakit ka nananakbo? Narinig kitang tumili. Ano ba nangyari? Nakakita ako ng ipis. Akala ko kung ano na nangyari sa'yo. Sorry. Alam mo naman kung gaano ko inaayawan mga insektong yun eh. Okay lang. Ang mahalaga walang masamang nangyari sa'yo. Tara na, matulog na tayo. Maaga pang umpisa ko bukas. Katulad ng nakasanayan na ng dalawa, magkatabi silang natulog. Pero iba ang gabing yon para kay Esther. Ang hindi niya pagsipot sa patahian ng gabing yon ay naging dahilan upang magalit ang isang kaibigan na gustong tumulong sa kanya. Sinalubong siya nito na mainit ang ulo sa kanyang panaginip. Akala ko ba seryoso ka? Kadarating lang ng kaibigan ko. O ngayon, siya ba ang gagawa ng mga disenyo mo? Ipapanalo ka ba ng kaibigan mo sa patimpalak kung ititigil mo ang paggawa mo dahil lang sa dumating siya? Ano? Ano ba sinasabi mo? Ako lang ang makakatulong mo. Hindi sila. Hindi yung lalaking aali-aligid sa'yo. Ako lang. Paano mo nalaman ang tungkol kay Carlo? Carlo palang pangalan niya. Gusto mo siya, no? Hindi. Oo lang ganon. Sinungaling. Hipokrita. Ibang tibok ng puso mo kapag nakikita mo siya. Lalo na kapag malapit siya. Paano? Alam kong lahat sa'yo, Esther. Alam ko. Pero alam ko din na hindi yun ang talagang nais mo. Hindi yun? Hindi yun. Kung hindi yun, ano? Gusto mong makilala ka. Gusto mong mapatunayan na magaling ka. Gusto mong malaman ng iba ang kakayanan mo. Oo. Yun nga ang gusto ko. Tama. Gusto ko yun. Kaya anong dapat mong gawin? Huwag magpaabala sa kahit na kanino. At sa kahit ano. Tama. Walang puwang ang pakikipagkaibigan. At walang puwang ang pag-ibig. Tatraydurin ka lang ng mga yun. Hindi si Mayang. Iba si Mayang. Aray! Nasasaktan ako. Mas masakit pa dito sa hawak ko. Ang traydurin ng mga tao na itinatangi mo. At pinagkakatiwalaan mo. Aray! Mahigpit siyang hinawakan ng magandang babae sa pulsuhan. Ramdam niya ang higpit noon. Nakaramdam siya ng pangingimay sa kanyang kamay. Tinambol ng kaba ang kanyang dibdib. Nang maramdaman niya na may umuyugyug sa kanya, siya ay nagmulat ng mata. Nakita niyang nakatingin sa kanya si Mayang at hawak siya sa magkabilang balikat. Bakas ang pag-aalala. Esther! Esther, gising! Mayang, mabutit na gising ka na. Kanina ba kita gigising eh. Puro ungo lang isinasagot mo. Tapos minsan ka nagmulat, puro puti ang mata mo. Ano? Ano ba nangyayari sa'yo? May problema ka ba? Wala naman. Nakapanaginip lang ako ng masama. Sa tingin ko, hindi lang yun panaginip. Ano ibig mo sabihin? Kung panaginip lang talaga yun, bakit may pasaka sa pulsuhan mo? Dahil sa pag-aalala ni Mayang kay Esther, nakiusap ito sa kaibigan na wag na munang manahi. Pumunta sila kay Lolo Isko, na isa sa pinakamatandang albularyo ng kanilang lugar. Lumabas ang mga pasang ito.
Habang nananaginip si Esther, Opo. Bigla na lang may lumitaw na parang bakas ng kamay sa may pulsuhan niya. Esther, puno ka daw ng alinlangan. Po? Wala pa po akong sinasabi. Ibinulong nito ang mga kaibigan ko sa akin. Ganun po ba? Oo, Esther. Hindi kita matutulungan. Pero, bakit po? Totoong nananakit ang pwersa na lumapit sa iyo. Pero tanggapin mo ba ito o hindi? Ikaw din ang nagpapasok sa kanya. Ang kawalan mo ng tiwala sa sarili ang may kasalanan. Paano naman po yun? Basta ganito na lang po, masasaktan po si Esther. Hindi kita matutulungan hanggat hindi mo natutulungan ang sarili mo. Dahil sa sitwasyon mo ngayon, ano ba ang dadanasin mo ay may tuturing na ginusto mo. Sa ganung anggulo, wala pang ginagawang masama ang puwersang yon sa'yo. Esther? Pero ito lang ang maipapayo ko sa'yo, Iya. Opo. Ang sagot sa problema mo ay nasa sayo na. Handa kitang tulungan sa tamang pagkakataon. Sa tingin ko na may malaki ding bagay si Mayang. Pero lahat ng ito ay nagkakaroon lang ng katuparan sa oras na bukas na ang iyong isipan. Bukas naman po ang isipan ko. Bukas ang isipan mo sa maraming bagay. Maliban sa isa. Tapos na ang usapang ito. Pero huwag kang mag-alala. Sa oras na kailangan mo ang tulong, darating yon para sa iyo. Salamat po. Isang payo lang ini. Ano po yun? Layuan mo ang trahe ni Boda na yon. Kung alam mo ang makabubuti sa iyo, may mabigat na dahilan ang lola mo. Kaya niya itinago yon. Dahilan po? Dahil sa isang sumpa. Ano pong sumpa? Lolo Isko! Nandyan po ba kayo? Abay, yung dayo yata yun. Bakit kaya? Pagbuksan ninyo ng gate, yung dayo. Lolo Isko, madali po kayo. Ipinapatawag po kayo ni Kap. Anong nangyari? Isang dayo po kagabi na nakisaya sa binyag. Ang natagpo ang walang buhay. Hinihinala po na inatake ng aswang. Hindi na idinitalye pa ni Lolo Isko ang istorya sa likod ng trahe de boda, gawa ng pagtawag ng kapitan ng barangay. Nagsabi lang ito kay Esther na bumalik sa araw ng Biyernes. Paglabas ni Mayang at Esther sa gate ni Lolo Isko, nabigla sila sa sumalubong sa kanila. Anong problema at nang babato kayo ng asin? Mga baliw! Ano sinasabi niyo ha? Ano aswang? Bumalik ka kayo rito! Ipapalino ko ang mga asin na ibinato niyo! Ay! Ano ito? May aswang na budista? Totoo ba, Esther? Bulong-bulungan ka na! Ano? Pabindisyonan mo na din ang bahay mo! May ilan ang nagsasabi na nakakita sila ng babaeng nakadamit pang kasal kapag hating gabi sa may bintana ng patahian mo. Gawa-gawa mo lang yan! Oh, talaga ba? Bakit hindi ninyo tanungin yung matanda na si Isko? Para malaman nyo. Balita na din ang pagkaaswang mo, Esther! He! Mga gunggong! Para kayo mga baka na puro oo nga! Anong naging aswang tong si Esther? Kayo na nakasaksi kung paano kumain ng babaeng ito ng tinustang bawang. Malay ba namin kung anong klase ng aswang niyang kaibigan mo? May mga klase ng aswang na kayang tumagal sa asin, bawang at iba pang pangontra. Ay, kaya ka pala nawala ng kliyente. Ito talaga, social naman. Kasi wala talaga siyang kliyente, wala na nagpapatay sa kanya. Tayo na, Mayang. Papatol ka dyan, lalo may pag-uusapan ng tao. Ano to? Kalamansi? Gago! Esther, okay ka lang ba? Naku, malakas nga ano.
Tingnan nyo! Inas na at sinabuyan na ng kalamansi, hindi pa din tinablan! Mga hayop! Ipapapulis ko kayo! Kung ako sa iyo, probinsyanong dakma, uurong na ako. Habang ito pa lang ang nangyayari sa iyo. Hindi alam ni Esther kung paano sila nakauwi. Basta ang alam lang niya, may tumawag ng barangay kaya nag-alisan ang mga tao. Pabalik sila sa bahay, ay walang tigil ang pagtalak ni Mayang. Habang siya naman ay hati-hati ang isipan sa kung ano ang dapat gawin. Dapat ba niyang sundin ang payo ni Lolo Isko o isugal niya ang lahat? Madurog lang niya si Tessa. Tama ako. Ang bruhangan yun ang nagpapakalat ng kung ano-anong chismis tungkol sa'yo at sa bahay na to. Mayang, pabayaan mo na lang. Oh! Saan ka pupunta? Magpapahangin. Baka sakaling lumamig ang ulo ko. Dahil kung makakarinig pa ako ng tungkol kay Tessa, baka hindi maging panggupit ang gunting ko kundi panaksak. Esther! Sorry, hindi ako galit. Pero itong lahat ng to, nanakawan ako ng disenyo, pinasok ako ng impacto sa shop, nawalan ako ng kliyente, nakaakuha pa ako ng sinumpang damit, tapos ngayon aswang daw ako. Sorry. Nakakainis lang. Kahit naman siguro ikaw magagalit, diba? Kaya nga. Pero hindi ibig sabihin ng papatol na ako. Diyan ka na muna. Babalik din ako. Lumabas mag-isa si Esther para magpahangin. Walang direksyon basta mailabas lang niya ang inis niya. Dahil baka kung hindi, makapatay na siya ng tao. Natagpuan niya ang sarili na nasa may maliit na park sa barangay nila. Pasalampak siyang naupo sa swing. Hayaan mo lang, Mayang. Hayaan. Kung ako lang ang masusunod, sinabunuto na kitang impactang Tessa ka! Ha? Asa ba yun? Aswang! Saan ako pupunta? Nag-iisa ako! Kailangan makalayo ako! Hindi! Aabutan ako! Aabutan niya ako! Dala ng takot ay kung saan na lang napaliko si Esther habang tumatakbo palayo sa aswang. Ngunit nahagip siya ng mahabang kuko nito at napilas ang bandang likuran ng damit niya. Dahil sa puwersa, hindi napigilan ni Esther ang masubsob sa lapag. Umakma ang aswang na kakainin niya si Esther, pero nanlaban si Esther. Sinaksak niya ang aswang ng lapis. Lapis na nakapa niya sa bulsa niya. Magpapatay mo ako! Pero hindi nang walang laban! Matatandaan mo ako bilang biktima mong sinaksak ka! Kung ganon, dalawa tayong nakapanakit ng aswang. Hetong sa'yo, kampo ng dilim! Tayo! Halika na! Takbo! Okay, dito, pwede na. Salamat. Naghahanap ka ba talaga ng disgrasya? Ha? Ano kasi? Alam mo na may balitang aswang nakakalat-kalat? May namatay na dayo. At ilang mananahin na din ang nabiktima. Pinasok ang patahian mo. Alam ko! Alam mo pala, bakit ka lumabas na mag-isa? Paano kung napahama ka? Lamang tiyan ka na lang nung aswang. Napaka-irresponsable ng ginawa mo. Akala mo ba gusto ko yon, ha? Na gusto ko na ipahamak ang sarili ko? Ako ang hinabol ng aswang. Ba't papakiramdam ko ako pa may kasalanan? Di mo na lang sana ako iniligtas. Yan, ganyan. Ano yung tinatawa-tawa mo dyan? Akala mo nakakatawang lahat ng to, ha? Hindi. Seryoso ako. Seryoso ako na nag-aalala para sa'yo. Pero, Pero,
Natutuwa ako na marunong ka ding maglabas ng galit mo. Masama ang kinikimkim ang lahat. At isuot mo muna ito. Aanin kong coat mo, may damit ako. Oo, pero pahak sa likod. Kita ang... Ay, salamat. Isusuot ko muna to. Ibabalik ko sa'yo kapag nalaban ko na. Oo, sige. Kinabukasan, umugong ang balita na inatake ng aswang si Tessa. Nagkagulo ang mga kulto niya. May iba na nanghagis pa ng burak sa shop ni Esther. Sa bintang na inutusan nito ang aswang para atakihin si Tessa. Ang baho! Mga siraulo mga yon. Bala ng masyado. Paano ka pa makakapanahin yan? 2 linggo na lang. Makakaisip din ako ng paraan. Ang dapat sa mga aliporis ni Tessa pagmultahin mga buwisit. Nabanggit mo si Tessa. Kumusta na siya? Ayun, may bendang kaliwang kamay. Lumubog daw ang pangil ng aswang. Tapos may napakalaking pasa sa bandang kanan ng mukha. Sinampiga daw siya ng aswang sa mukha. Talaga ba? Yun ang sabi niya. At pinaniwalaan siya ng mga tao? Oo, best actress eh. At ikaw, balita ko na aswang ka daw kagabi. Huwag mo na akong sermonan. Hindi. Himala. Sabi ni Carlo, nasermonan ka na niya. Ay, hindi na kita sasermonan. Masaya ako naligtas ka. Ngunit hindi isang masayang pangyayari ang dumating kinagabihan. Nagpaalam saglit si Mayang kay Esther. Naubos ang gamot ng kapatid nito at kailangan na mabili noong gabi din yun. Saglit lang naman ako. Samahan na kaya kita. Hindi na. Sa mataong lugar naman ako dadaan. At saka nagdala ako ng mga pangontra. May asin ako dito, bawang at kalamansi. Ibang lakas ng aswang na yun ah. Kahit pakanda ang isang tao, sa tingin ko, mapaparil sa dahil sa takot. Kapag talaga nakaharap mo na. Yun ang naramdaman ko eh. Huwag kang mag-alala. Mag-iingat ako, pangako. Sabi mo yan ah. Oo naman. Kapag may nangyari sa'yo, tandaan mo. Makikita mo kung paano ako magalit. Hey, relax ka lang, okay? Nakakatakot ka kapag galit ka. Alam mo ba yun? Ako lang ang dapat nagagalit. O sige, alis ka na. Doon ako sa salos mananahi. Ingat ka, Mayang. Parang ang tagal na ni Mayang. Esther? Esther, nandiyan ka ba? Carlo? Bakit? Esther, huwag ka mabibigla ha. Kumalma ka lang. Ano meron? May problema ba? Si Mayang, nasa ospital. Muntik na namin siyang mabundol ng service. Bakit daw? Ano nangyari sa kanya? Hinala ni Lola Isko. Inatake ng aswang. Diyos ko po! Mayang! Hindi naman malala ang sugat ni Mayang, pero nagtamo ito ng ilang sugat, gasgas at pasa. Medyo naipitan ng ugat ang bukong-bukong nito at kailangan ng ilang linggong pahinga ng braso niya dahil napilipit yun. Nang magkausap ang magkaibigan, ikinuwento ni Mayang ang nangyari sa kanya nang gabing inatake siya ng aswang. Salamat. Sa kanila. Sana talaga manalo si Esther sa contest. Magaling naman talaga siya. Ha? Baka naman hangin lang. Ganun ha. Sige, lumapit ka lang. May dala akong asin dito. Aabuhin kita. Aray ko! Hindi! Ayoko! Hindi ako mamamatay sa ganitong paraan! Bitiwan ang bitiwan! Hayop ka! Eto na sa'yo! Tulong! Tulungan niyo ako! Tulungan niyo na po! Tulong!
muntik nang mabundol ng sasakyan si Mayang. Umarang siya sa kalsada para mapahinto ang sasakyang dumadaan. Mabuti na lang ay sina Carlo pala at Mang Isko ang sakay noon, kasama ang kapitan ng barangay. Uy, dinalaw niya ako. Ang aga mo Hindi pa nasinag ang araw ko. Kumusta naman ang pananahi natin? Mayang, anong nangyari sa'yo? Bakit naman ikaw pa? Buhay pa naman ako. Aba, huwag kang mag-alala. Hindi ko patatawarin na gumawa sa'yo nito. Lintik lang ang walang ganti. Esther, nakinig ka sa akin Kung ang sasabihin mo lang sa akin ay hindi dahas ang solusyon, baka maghurmentado ako dito. Kumalma ka. Maraming paraan para maiganti mo ako. At saka, hindi ba din naman natin alam kung sino ang aswang, di ba? Pero alam na ni Esther kung sino. O mas tamang sabihin na malakas ang kutob niya kung sino. Pagkagaling ni Esther kina Mayang, hindi muna siya umuwi. May dinaanan siyang isang lugar na kahit kailan ay hindi niya pinangarap puntahan. Ang aga mo Susuko ka na ba? Anong problema mo? Anong talampal ka? Gusto mo na bang mamatay, ha? Ikaw ang problema ko, nasalot ka. Ba't ako nananampal? Kulang pa yan sa mga kasalanan mo. Kung hindi ko lang kailangan ng mga kamay ko, gagamitin ko mga to sa'yo eh. Dudurugin ko yung mukha mo. Bastos ka! Wala kang respeto! Ang laki ng tanda ko sa'yo! Respeto? Ikaw pa talaga? Huwag ka magpapatawa. Hindi karapat-dapat sa'yo respeto. Anong sinabi mo? Sinugod ng sabunot ni Tessa si Esther. Ngunit bago pa niya nahawakan ang buhok ng dalaga, inunahan na siya nito ng pangungwelyo at isinalya sa bakal na gate. Mananabunot ka ba? Ha? Mananabunot? Lalo ka! Oo! Naluloka na ako, gawa mo! Inaano ba kita? Inano ka ba ni Lola, ha? Anong pinagsasasabi mo? Inano ba kita? At bakit pat ang lola mong patay na ay isinasali mo pa? Alam ko na sinunot mo ang mga kliyente ni Lola. Alam ko din na siniraan mo siya. Napakahayop mo! Nasaan ang patunay mo? Wala! Oo, wala! Pero alam ko na ninakaw mo mga disenyo ko. At ikaw din ang nanugod sa akin ng gabi. Yun mapapalampas ko. Pero hindi ang ginawa mo sa kaibigan ko! Hindi mo kayang patunayan yan! Oo, hindi nga. Pero alam ko na ikaw yon. Dahil sinaksak ko ng lapis ang kaliwang kamay ng aswang. At sa kanang bahagi ng mukha naman, nahataw ng 2x2 si Carlo yon. Iingat ka kung ganon! Makalapain kita! Subukan mo lang. Makikita mong hinahanap mo. Wala sa bukabularyo ko ang salitang takot! Magpupubata ka man dyan, hindi ako tatablan! Maaari nga wala sa bokabularyo mo. Pero bakas sa mata mo. Tandaan mo araw na to. Tessa, hindi kita uurungan. Isisiwalat ko din ang kawalang hiyaan mo at ang lihim mong pagkatao. Walang lingong likod na iniwan ni Esther si Tessa. Dumiretso siya sa bahay niya, puno ng determinasyon na binuksan ang patahiang ilang araw niyang iniwasan. Ang babala ni Lolo Isko tungkol sa sumpa ay kanyang ipinagsawalang bahala. Hindi na mahalaga kung may sumpa ng kung ano ang trahe de boda na itinago ng kanyang lola. Ang mahalaga ay kung alin ang makakapagbigay ng bagay na kailangan niya. Nandito na ako. Alam ko nandito ka. Magpakita ka. Mag-usap tayo. Tulungan mo ako. Nasaan ka? Nasaan ka? Handa na akong tanggapin ang tulong mo. Sige, tutulungan kita.
sa isang kondisyon. Ano? Akin ka lang. Huwag mo akong tatraytorin. Huwag kang sisira. Kung hindi ay magbabayad ka naman. Mula ng araw na yon, hindi na nakitang lumabas ng patahian si Esther. Lumalabas lang siya para kumain. Hindi na din niya ulit nadalaw pa si Mayang. Maging ang pagtulog ay hindi na rin niya nagawa. Basta kung papanawan siya ng ulirat, doon na lang siya sa lamesa niya. Makalipas ang 5 araw. Esther, tayo na sa labas. Ayoko, may tinatapos ako. Tara, labas tayo para mahanginan ka at maarawan ka. Pasuyo na, sara mo ulit ang mga bintana ko, nakakasilaw eh. Mahirap manahi. Esther, tara, sumama ka sa akin. Iwanan mo na muna ako, saka mo na ako kulitin. Hindi. Gusto ko ngayon na. Ano ba? Bata ka bang maliit? Ba't ang kulit mo ha? Ayoko nga sabi eh. Ang lintik na trahe di Bodang to may kasalanan eh. Tigilan mo yan! Hindi! Itatapon ko ng lintik na to para tumino ka! Hindi! Hindi mo gagawin yan, wag! Tigilan mo na sabi! Nang masampal ni Esther si Mayang, natigilan ito. Nagkatitigan ang magkaibigan, isang hindi makapaniwala na sinampal siya ng kaibigan dahil lang sa trahe de boda, at isang hindi makapaniwala na magagawa niyang manakit. Talaga lang? Sinampal mo ako dahil sa damit lang? Sorry. Ikaw ang may kasalanan. Hindi mo dapat pinakialaman ng gamit ko. Ano? Naririnig mo bang sarili mo, ha? Tumingin ka na ba sa salamin? Nakakatakot na yung itsura mo. Parang isang tintang itim na lang ang kulang ng kulaba mo. At susunduin ka na ng nakaitim na may kare? Wala akong pakialam. Ang mahalaga sa akin, matapos tong disenyo ko. Esther, ano ba? Hindi ikaw to! Ito ang magbibigay ng halaga sa akin bilang modista. Kapag nanalo ko, hahangaan ako. Babalik sa akin ang mga kliyente ko. Hindi na nila ako iiwan. Wala na makakaiwan sa akin. Ano bang sinasabi mo, ha? Magaling ka na noon pa. Hindi mo kailangan ng pagkapanalo sa patimpalak para kilalanin. Hindi! Tangi ang kontas ng pag-asa ko. Kung hindi mo yan maintindihan, umalis ka na! Lalabas lang ako ng patahian na ito kung maisasama na kita! Alis sabi! Hindi! Naku po! Ang damit na tinatahi ko! Kita mo na ginawa mo! Ha? Ngunit sa halip na magalit, marahang lumapit muli si Mayang kay Esther at niyakap ito. Nagpumiglas man ang kaibigan, hindi yon binitawan ni Mayang. Marahan niya itong kinausap. Ano ba? Bitiwan mo ako! Mananahi ako! Esther, ano ka ba? Makinig ka nga sa akin! Hindi ikaw to! Oo, ang ganda ng tinatahi mo sa ngayon. Aminado ako. Kapantay ng mga nakikita ko sa Maynila. Pero alam mo, hindi ako makaramdam ng saya sa nakikita ko. Anong sinasabi mo? Masdan mong gawa mo. Nangungusap pa ba sa'yo? Sabi mo nun sa akin kapag nananahi ka, iniisip mo ang kalalabasan nun ng magsusuot at hindi ang itsura ng damit lang mismo. Ang nagsusuot? Oo, di ba? Yun ang sabi mo sa akin. Layon mo na makatulad ang lola mo na palaging nagpapangiti ng mga tao na tumatanggap ng tinahiyang damit. Oo. Tama. Si Lola na nagpapasaya ng tao dahil may puso ang bawat damit na ginagawa niya. Hindi sa disenyo, ngunit sa lapat nun sa magsusuot. Bakit ko nga ba nalimutan yun? Pero, hindi siya papayag. Nangako ako. Ano? Anong nangako? Kanino? Ano nangyayari? Lumabas ka na. Nagagalit ang multo ng gown. Ano? Sumama ka na sa akin. Delikado ka dito. Hindi maaari. Hindi niya ako papayagan. Hindi. Basta tumakbo
Hawak si Esther sa kamay. Tumakbo si Mayang palabas. Ngunit biglang parang may kung anong puwersa ang pumigil sa kanila. Pabalandra na humagis pabalik ng patahian si Esther. Esther! Ay, Diyos ko! Bakit ano nangyayari? Bakit parang pa sa mga braso mo? Hindi siya papayag. Hanggat hindi ko tapos ang trahe ni Buddha. Ito ang sumpa ko bilang Budistang walang kakayanan. Hindi yan totoo. Magaling ka, Esther. Hindi mo kailangan ng sinumpang damit na yan. Hindi ako makagagawa ng ganyang kalidad ng damit kung hindi ko tatanggapin ang tulong ng multo ng trahe ni Buddha. Na ikaw eh! Ikaw na trahe ni Buddha ka! Mula nang nakita ka namin sa attic na yon, alam kong gusto mong makuha ang desperadong kaibigan ko! Pero hindi ako papayag! Hetong sa'yo! Huwag payag! Anong ginawa mo? Wala ka pala eh! Akala mo talaga makakakuha ka ulit ang biktima, ha? Sorry ka na lang! Ano yung nilagay mo doon sa trahe ni Buddha? Istampita lang! Bigay ni Lolo Isko! Naku po! Nagagalit ang multo ng gown! Kaya dapat lumabas na tayo! Sa pagkakataon na yun, nagtagumpay si Mayang na mailabas si Esther sa shop. Dali-dali nitong isinara ang pintuan at pinanatili si Esther sa may bakuran lang ng bahay nito. Grabe! Sobrang galit niya! Nagbabasag talaga siya ng gusto! Bahala siya doon! Ang halaga! Nailigtas lang ito! Mayang! Mayang, bakit? Anong nangyari sa'yo? Mayang! Anong nangyari? Carlo! Ano ginagawa mo dito? Pasensya na kung bigla akong pumasok. Nagja-jogging ako at napadaan ako dito sa harap ng bahay mo. Nang marinig kitang isinusigaw ang pangalan ni Mayang. Kasalanan ko eh. Kung nakinig lang sana ako, hindi mapapahamak si Mayang. Ang mabuti pa, dalhin natin si Mayang kay Lolo Isko para malaman natin ang dapat gawin. Para mapatingnan na rin yung mga pasamo sa braso. Sa ospital na lang kaya. Hindi ko maire-recommend na muna ang ospital. Sa tagal ng inilagi ko dito sa inyo, natutunan ko ang una ay sa espiritual. Pangalawa ay sa sensya. Dinala nga nila si Mayang kay Lolo Isko at nalaman nila na naubusan lang ng enerhiya si Mayang dahil gumamit ito ng pangontra sa multo. Hindi kinaya ng kasalukuyang lakas ng katawan ni Mayang ang singil. Wala namang reaksyon ang palaspas. Ibig sabihin, hindi na ganoong katindi ang kapit sa iyo. Ganun po ba? Pero ang mga pasangyan, naku po, nakakatakot na tunay. Bakit po? Marka yan ang pakikipagkasundo sa Diablo. Po? Hindi ba't binalaan na kita? Ang biling ko sa iyo, layuan mo ang trahe ni Buddha na itinagong kay tagal ng lola mo. Hindi ka nakinig. Sorry po. Swerte ka. Sobra ang katapatan at malasakit sa iyo ng kaibigan mo. Siyang tunay po. Ano ang desisyon mo, Esther? Ayoko na pong maulit ang nangyari kanina. Ayoko na din pong matagpuan ang sarili ko na sinasaktan ng kaibigan ko. Dahil ang desperada ako. Lolo Isko, gamutin niyo na po ang damit na yun. Kapag ginabot ko ang damit na yon, hindi ka na makakahingi ng tulong sa multo nun. Kung ngayihingin kapalit naman po ay ang buong pagkatao ko, sa puntong nakakasakit na po ako, hindi ko na kailangan ng tulong. Magsisikap na lang ako gamit ang sarili kong kakayanan. Ganon ba? Isa pa, Lolo Isko, nalaman ko na ang kalaban ko hindi ibang tao, kung hindi ang sarili ko ang seguridad. Ang kawalan ko ng bilib sa aking sarili. Yun! Yan lang ang hinihintay ko. Matutulungan na kita. Po? Noong kabataan namin, nang matagpuan ng lola mo ang trahe ni Buddha na yon sa isang garahe sale. Ilang beses ko siyang idilapit ng tulong sa tatay ko na nag-aalmolaryo din noon
Ipinagamot na din po ni Lola ang damit nun. Oo, pero laging palya. Dahil kagaya mo, kahit anong galing ng lola mo, may alinlangan pa din siya sa kanyang kakayanan. Bagay na dinidikita noong sumpa ng damit pangkasal na yon. Ano po bang meron sa damit na yun? At nagkaroon ng sumpa? Ikinuwento sa kanila ni Lolo Isko ang istorya sa likod ng trahe de boda. Isang albularya na maladiwata ang ganda at isang makising na dayo ang nagkagustuhan sa isa't isa. Hindi naglaon ay nagkayayaan ng magpakasal ang dalawa. Dahil isa ding magaling na modista ang albularya, tinahi niya ang pangarap niyang trahe de boda. Ipinagtahi din niya ng damit ang kanyang kaibigang modista na bridesmaid niya. Ngunit sa araw ng kasal, Heto ng kapatid niyang bunso. Ano ito? Para sa akin. Iba talaga siya. Ikakasal na lang kami. May sulat pa. Salamat sa pag-aabot, ha? Sa oras na binabasa mo ang sulat na ito, nakaalis na ako. Patawarin mo ako sa aking karupukan. Ngunit, Hindi ito totoo! Magbalik ka! Huwag mo akong iwan! Sumumpa ka! Sumumpa ka! Sabi mo ako lang! Sabi mo hindi mo ako iiwan! Sabi mo ako lang! Bakit ang kaibigan ko pa? Mga walang hiya! Taksil! Ahas! Hindi ito nangyari. Hindi ito totoo. Sa damit na ito, nagkaroon ng katuparan ng mga pangarap namin. Sa damit na ito, mabubuhay ako. Ito ang buong buhay ko. Tinapos niya na ang lahat sa pagtatali ng kanyang sarili sa tali ng kampana ng patay. Naku po! Mayang! Salamat sa Diyos at gising ka na. Buhay pa naman ako. Huwag ka mag-alala. Mabutit okay ka na, ganda. Pinag-alala mo ng gusto ng kaibigan mo. Ikaw ha, Mr. Pogi. Kung may balak ang ligawan itong kaibigan ko. Wala. Pero kung papayag siya na pakasal. Ha? Ang ibig kong sabihin, Ako na mismong papatay sa'yo kapag ipinagpalit mo ang kaibigan ko sa akin. malabo. Tawasin man ako. Salbahe! gabi na nang makabalik sila sa bahay ni Esther kasama si Lolo Isko. Si Carlo naman ay napawalay sa kanila. May ilang kalahok sa contest ang may kailangan ng payo niya. Pagdating nila sa bahay, ay agad na inihanda ni Lolo Isko ang mga gamit sa panggagamot. Ngunit, Ito ang itim na kandila. Ang laki nito! Sing taba ng badelang kawayan ah. Pagtawag yan, ititirik natin yan sa magkabilang tabi ng trahe ni Buddha para mapalabas natin ang kaluluwa ng albularyang budista. Naku po, Sus Mariusi po, mukhang nagkagala na naman ang aswang. Ayan. Naku po! Pinapasok na naman ang patahian ko! Bitawan mo mga damit na yan! Aswang ka na nga! Magnanakaw ka pa! Bumalik ka dito! Hindi. Pati pala ikaw, Esther. Ay nabiktima din ulit. Anong ibig mo sabihin? Kaya pala may mga kasali sa contest na pumunta kina Kap at hanap ako. Ay dahil pinasok na naman sila ng aswang. Sinira ang mga damit nila na isasali sa contest. 7 na ang umurong. Kahit naman ako, kung lagi na lang akong nananakawan, nung urong din ako.
Nang makaalis si Carlo, sinimulan na ni Mayang at Esther ang muling pag-aayos ng patahian. Si Lolo Isko naman ay nakitulong para mapabilis dahil kailangan pang harapin ang sinumpang trahe de boda. Ngunit nang handa na sila para gamutin ang naturang damit, Naku po! O hindi! Malaking problema to! Anong problema? Ang tripodang may sumpa! Nawawala! Naku po, nalinti ka na tayo dyan. Malaking problema. isang linggo pa ang lumipas. Nakatapos si Esther ng damit pangkasal na kanyang ipapasok sa contest. Iba yung estilo noong trahe de boda na nagawa ng modistang albularya. Pero hindi pa huhuli sa husay at ganda. Ang sino mang makakita ay humahanga. May iba pang nagsabi na parang gusto nilang magpakasal kahit wala naman silang pakakasalan. Isang damit na nagbibigay inspirasyon. Ngunit 3 araw bago ang mismong patimpalak, Anong meron? Bakit parang may bago na namang pinagkaguluhan ng mga tao? Naku, saan ka pa galing ha? Ang aga mo namang nawala. Bilang pagbawi sa iyo, dahil tapos ng entry ko sa contest, ako naman ang namili ng ating kakainin. Nagpunta ako saglit sa bayan. Eto may dala akong lugaw at pilipit. O anong balita? Ay, oo nga pala. Balita na nakapagtahi daw ng ubod gandang damit pangkasal ang huklubang si Tessa. Naku! Hindi! Mayang, hindi kaya... Yung sinumprahe di boda ang nasa kanya at kinakanya niya. Ayoko magbintang pero... Oo, naiintindihan ko. Yan din ang pinag-aalala ko. Bilib na bilib ang mga kulto niya. Dahil daw 1 linggo na hindi lumalabas ng lungga niya si Tessa. At ayun nga, ipinakita sa tao ang nagawa di umano niya. upang makasigurado ang dalawa, dumaan sila sa kanto kung saan nandun ang shop ni Tessa. Nanlumo sila sa nakita. Ang sinumpang trahe de boda nga ang ipinagyayabang ni Tessa. Naku po, nalinti ka na. Paano ba yan? Sureball ng panalo ko. Hindi ka pa ba uuro? Para naman makaiwas ka sa kahihiyan. Tessa! Alisin mo ang tradiboto niya sa pag-aari mo. Hindi mo alam kung anong uri ng kadiliman ang dala niyan. Kadiliman? Esther! Hindi mo alam kung anong kadiliman ang dala ko. Ako mismo ang kadiliman. Isang uri ng kadiliman na wawasak sa pangarap mo. Bilang isang kabarangay, isang kapamodista na din, pinapaalalahanan kita na huwag sa ganitong paraan ka lumaban. Hindi ka na nga patas sa umpisa pa lang. Huwag mo nang dagdagan pa ang bigat ng mga kasalanan mo. Ang tanging bigat lang na nakikita ko ay ang bigat ng pagbagsak mo. Dahil makikita mo ang layo ng abilidad nating dalawa. Umiyak ka na lang. Hindi mo alam ang pinapasok mo, Tessa. Kapag hindi ka nag-ingat, mawawala ang lahat sa'yo. Ang tanging mawawala dito ay ikaw at ang malamlamong ginang bilang budista. Hayaan mo, aabutan kita ng panyo sa araw ng contest para naman may panambot sa mapapait mong luha. Diyan na kayo! Gabi bago ang mismong patimpalak, ang 12 kalahok ay naging 5 na lang. Naging mas maugong ang siguradong pagkapanalo ni Tessa. Ilan sa mga umurong ay naging assistant ni Tessa sa shop niya. Si Carlo naman ay naging abala sa pagdalaw-dalaw sa mga modistang kalahok upang siguruhin ang mga bagay-bagay. Sigurado kayo naligtas ang gawa mo. Baka mamaya tirahin na naman to ng aswang. Sa tingin ko, hindi na niya pag-iinteresan ang gawa ko. Isa pa, may tiwala ako sa inyandang seguridad ni Carlo at ng barangay. Paano ka nakasisiguro? Hawak na niya isang tradibodo na walang kapantay. Isa pa,
Naniniwala siya na siya nang mananalo. Ba't pa siya maninira ng iba? Ano? Ibig mong sabihin, si ano? Hindi ka! Paano mo nalaman? Kailan pa? Nung sinugod niya ako minsan isang gabi, tapos sinabi mo na inatake din ng aswang si Tessa. Masyadong nagkataon lang ang mga sugat niya. Bagay mga disenyo ko na sinabi niyang kanya. Kung gano'n, sabihin na natin para mapuksa ng aswang na yon. Sinong maniniwala? Kita mo na kahit ang kapitan natin bilib na bilib sa babaeng yun. Si Lolo Isko, maniniwala yun sa atin. Sa tingin ko alam na din niya eh. Pero dahil wala naman siyang pruweba, hindi din siya makakilos. Isa pa, kung isisiwalat natin ang tungkol sa pagkaaswang ni Tessa, masasayang lahat ng pagod ng iba. Ay, gigil na gigil ako sa babaeng yun. Ang sarap ng buhay. Hayaan mo na. Siya mismong sisira sa sarili niya, sa sobrang katakawan niya. Carlo? Kayong dalawa. Sabihin niyo nang duwag ako. Pero nakikita niyo pang dalawang nakikita ko. Diyos ko po! Multo! Mula sa salamin sa harapan ng shop ni Tessa, isang babaeng maganda, ngunit halatang hindi na parte ng mga nabubuhay ang tumagos. Nakalutang yun at nakasuot ng trahe de boda. Lumamig ang paligid at sumangsang ang hangin. Kabilaan ng pag-alulong ng mga aso. Nang gumawi sa kanila ng tingin ang babae, ngumiti yun na parang nakakaloko at tumawa. Pagkatapos ay biglang nawala. Malapit na. Malapit na. Nananaginip ba ako? Kung gano'n, nananaginip din kami? Multo yun, di ba? Siyang multo ng sinumpang trahe de boda. Yung nanakaw sa pataian mo? Oo, yun nga. Kailangan ma-disqualify si Tessa. Mag-file ka ng formal written complaint. Kami na bahalang umaksyon. Makikiusap sana ako sa'yo na huwag mong gawin yan. Isa yung pagsira sa napagkasunduan sa contest. Isang pandaraya. Gusto mong hayaan ko na lang? Hindi sa ganoon. Pero sa dami ng sumusuporta kay Tessa, magugulo ng gustong pinaghirapan nyo. Kawawa din ang ibang naghirap para makapagpasok ng entry nila, hindi ba? Paano kaya? Sa mismong contest na lang namin siya i-disqualify. Hindi ba parang sobrang panghihiya naman yon? Oo, pero dapat ding matutunan ng babaeng yon ang consequences ng pandaraya at hindi mapagpatawad ang fashion industry sa mga huwad at mandaraya na katulad niya. Gabi ng patimpalak, sa mata ni Tessa ay bakas ang kasiguruhan na panalo na siya. Si Esther naman ay hindi na katulad ng dati na lagi na lang nakatungo. May tiwala na siya sa kanyang sarili. Ngunit sa araw na sana ay puno ng kasiyahan, naging puno ng takot nang biglang magwala si Tessa sa stage at nakita ng lahat kung anong uri ng pagkatao ang meron siya. Salamat sa lahat ng kalahok. Tunay namang napakaganda ng inyong mga gumawa. Bago ang lahat, naisa na namin tawagin ang atensyon ni Tessa. Contestant number 11, mangyari lamang na pupunta ka dito sa harap. Contestant number 11, dinidisqualify ka namin sa salang paggamit ng trahe de boda na hindi mo gawa. Hoy! Wala, hindi pala siya magawa ng entry niya. Ay, Ang ganda-ganda. sayang. Anong katarantaduhan nito? Gawa ko ang damit pangkasal na suot ko! Akin to! Akin! Marami pong saksi na makapagsasabi na nasa ibang patahian ang damit na yan. Mangyaring bumaba ka na sa stage. Maraming salamat sa pakikilahok mo. Hiling ko na huwag mo nang uulitin ang ganyang gawain sa susunod. Hindi! Hindi! Hindi ako papayag! Makikita nyo, humanda kayong lahat sa akin! Katulad ng inaasahan, nagkagulo sa contest. Kinailangan na i-cancel yun
at makialam ang lupong tagapamayapa. Itinaboy ang mga tao at tanging ang coordinators at mga kalahok na lang ang natira sa covered court. Dahil doon, namigay na lang ng perang pampuhunan sa mga modista ang coordinators at nagpasalamat. Hindi makita si Tessa, ngunit Ang gulo-gulo. Gusto ko lang namang makakita ng mga bagong estilo ng pananahi. Naunsyami pa. Pasensya na kayo. Hindi namin napagandaan ang panggugulo ng mga taga-suporta noong madaya na si Tessa. Ayos lang. Ang mahalaga, hindi siya nanalo. Oo, tama. Buti na lang. Pero, nasa na kaya siya? Ano yun? Hindi ano. Sino? Aswang! Takbo, Bayang! Eh, talaga namang hindi ka pa nananahimik na aswang ka. agad na naglabas ng asin si Lolo Isko at isinabo yon sa aswang na si Tessa. Dahil sa sakit, ay agad yung humiwalay kay Esther at nagtago sa talahiban. Akala ko, katapusan ko na. Maging alito kayo. Hindi ko napuruan ang lintik. Aswang si Tessa? Totoo ang aswang? Sa mga pelikula lang ang mga yan. Hindi sila totoo, di ba? Umayos na, Carlo, ha? Hindi ito oras para masiraan ka na bait. Totoong lahat ng ito. Nakakita ka nga ng multo eh. Ba't hindi mo matanggap ang aswang? Oo, tama ka. Pero, nakakahiya mang aminin. Natatakot ako. Sino bang hindi matatakot? Tanga lang hindi. Pero kailangan ka namin. Okay lang matakot, huwag ka lang mabaliw. Eh, tika. Nasaan na? Bilis! Habang nalilibang siya sa pagpapalit na kainit ako! Mamatay ka na! Yan ang alis ko! Esther! Ang kamay mo! Bataya, sa inyong mga kamay, hinihiling ko po na parusahan ninyo ang makasalanan ito! Tinarakan ni Mayang ng punyal ang batok ng aswang na nakakubabaw kay Esther. Hinigit naman ni Carlos si Esther palayo mula sa aswang, habang si Lolo Isko naman ang nagsaboy ng gaas at naghagis ng may sinding posporo upang tuluyan ng magliyab ang aswang na si Tessa, kasama ang sinumpang trahe de boda na suot niya. Pagdating ng umaga, abo na lang si Tessa at ang sinumpang damit ng makita. Handa ng lahat. Tayo na lang ang hinihintay. Oo, tama. Sigurado ka na ba? Bawal ang magkaroon ng alinlangan. Wala nang alinlangan. Tanging buo na loob na lang. Hindi ko maabot ang gusto ko kung mananatili ako dito kasama mga takot ko. Tama. Pero ikaw, sigurado ka ba na sasama ka sa akin? Alam mo na hindi madali ang magiging buhay ko dun sa Maynila. Ako pa ba? Isa pa, kailangan mo ng bantay, kaagapay, at pagpapaalala sa'yo na huwag kang magpakamatay. Tayo na? Oo, tayo na. Lola, alis na po ako. Tutuparin ko mga pangarap natin. Sampung taon ang ginugol ni Esther upang matupad ang pangarap niya na maging fashion designer. Sa kasalukuyan ay makikita ang mga designs niya na naisusuot ng mga sikat na artista at mga politiko. Kung may isa akong natutunan sa buhay ng ninang ko na si Esther, yun ay ang maniwala tayo sa sarili nating kakayahan. Dahil minsan, wala tayong ibang kalaban kung hindi ang ating mga sariling pag-aalinlangan. Hanggang dito na lamang po, lubos na nagpapasalamat, Cecil.